So ito guys, gagawa tayo ng air tank ito. Tangke ng hangin. So, tatakpan din kabilaan So wala akong bakal na malapad. So ito ikakat ko na lang to. So yun kasi ikakat ko na lang to para ito yung pantapal ko diyan. So let's go para mabilisan na to. Ito nga pala guys, nagtabas lang ako ng tubo dito tubo na mas maliit pero pareho lang ang kapal na siya kung gagawin na pangtapal o pantakip sa kanyang mga butas. Ito na nga guys, pinipipi ko na siya para lumapad. Medyo fast forward lang tayo guys kasi medyo matagal to, medyo mahaba ang video. So wala akong tawag nito clean sheet. Kaya ito yung ginawa ko. Nagtabas ako ng tubo. So tsagayin nyo na panoorin guys hanggang sa dulo. Bali ang gagawin natin dito ay lalagyan ng hangin, tangke ng hangin. Gaya niyang nakikita nyo sa harapan ko, yung tangke ng gasol. Is po yan, lalagyan din ng hangin yan. Compressor ko, ayan po yung compressor ko, na i-upload ko na rin po yan. Ito na siya. So ito na siya. So ito, ginuhitan ko siya, pabilog. Kung ano yung lapad nung laki ng tubo. Nasa inyo po yan kung gaano kalaki. Ito maliit lang. Kasi gagamitin lang ito sa motor. Pero ang busina guys is pang sasakyan. So nakakagulat nga talaga to dahil ito yung request ng may-ari. Pero nasa inyo pag may malaki kayong tubo, yung D4 mas maganda. Or D5 na tubo. Tapos habaan nyo na. Kahit sabihin nyo siguro na 2 feet. 2 feet ang haba. Yan, para mas maraming hangin ng may karga. Para pwede nang gamitin sa pang malalaking sasakyan, At matibay rin yan guys kasi nga kahit abutin pa siguro tayo ng 80 PSI o 100, hindi yan basta matibay lang pagkaka-welding. Kasi hindi nga sumasabog yung mga butane, maninipis lang yan Ito pa kaya natubo na makapal to. So ayan na siya guys, medyo curve. Ayun siya. So ayan, medyo pinalalim ko lang, nagforma lang ng konti, medyo flat diyan kasi bubutasan yan guys. Paglagyan nung yung interior guys, yung kanyuto ng interior, kahit anong klaseng interior basta pwedeng mailagay diyan. So ayan siya, curve. Para doon yung ilalagay yung hangin, doon yung ikakargayan sa kabila niyan guys. Yan, medyo maliit lang to kasi pang motor lang pero matagal din naman, mga ilang busina rin naman aabot ka rin naman ng mga, kung hindi mo lang gagawing pop-up is 10. Kasi kayang kargahan to guys ng 70 PSI na hangin. So mapapanood nyo mamaya. So yan guys, nagbutas na ako dyan. Ito yung tubo guys, so yan. Di ko alam anong sukat nyo guys, pero basta may thread, kailangan meron siyang thread kasi iti-thread nyo yan doon sa tawag nun yung gauge, air gauge. Yon, iti-thread dyan, bali dalawa, kabilaan, saka yung T, yung liter T na tawag nun T elbow, yung elbow. Basta mamaya makikita nyo sa dulo. So yan guys, solid yung pagkaka-welding. Medyo fast forward talaga tayo. Tapos yung grinder yan. Tapos iti-testing yan. Pagkatapos yan guys, iti-testing natin yan matapos natin matakpan yan kabilaan. So ito likod pa lang. So medyo tansahan lang talaga to. So ayan na guys yung sinasabi ko kanina, lalagyan ng interior Yan, kasi yan yung pagpapasukan ng hangin. So ayan, so medyo double knot natin sa dulo, medyo dulo lang. Yan, para hindi lang siya malaglag, higpitan nyo po yan. Yan, para medyo bumaba yung guma. Kasi nga pag nag-welding tayo baka maluto yung guma, masira. So sayang naman. Magbubukas tayo uli. So ayan, hindi ako ganun kagaling mag-welding. Pero ito tansahan na lang. So medyo maliit lang talaga to guys kasi pang motor. So ayan, medyo password ko na lang. Grinder.
para pumantay. Kailangan malinis para pag testing nyo, pag solid na, di okay na. Wala na kayong uulitin. Di nyo na kailangan grinderin. So ayan na guys, yung pang ano sa taas support, ano, para hindi bumagsak. Interior lang. Yan, ganun lang. Tapos lagay nyo lang yung washer. May washer yung interior. Saka yung bolt, nut nya. Bolt nya pala. Yan, washer. Yung nut. Yan, sakto lang yung pagkakahigpit. So, ayan na siya. Lagyan ng tiplon yung ano niya. Para sa gauge yan, yun yung outer. Yan yung exit, kumbaga. Diyan lalabas yung hangin. So ayan, dahil matesting pa lang, dapat meron kayo nitong elbow. Itong elbow lang kasi para matesting. So ayan, nakataob pa yung gauge natin dyan guys, kasi hindi pa naman final yan. Iti-testing pa naman kung para malaman natin kung may butas o wala. Kaya hindi muna final. Testing pa lang para malaman natin kung saan yung mga singaw. So lalagyan natin ng hangin. Ito na guys, kakargaan ko na ng hangin. 3. Ayan, 30. 40 PSI, ano? Sumisingaw. Tignan natin. Kung saan. Madaming singaw. Misong puno. Ayan. Ito. So ito na guys, nag-shortcut na lang ako. Hindi ko na pinakita So, try kung paano ko winilding ulit. Ano yung mga ano, tawag nito yung may butas. So ayan na yung itsura niya guys. So kinargahan ko na uli. 50. Ano? 70. 70 PSI. Yan, lagyan natin dito. Kung may lalabas na ano pa. So yan, wala na. 70 PSI siya guys. Loads na siya. Wala nang singaw. Ano. Pumasok lang yung tubig. So, babad natin dyan. Mga nasa ano, nasa mga kahit na 30 minutes. So ito na nga guys, ano, shortcut ulit. Yan, nilagyan ko na ng masilya, na finish na yan. Kasi nga pipinturahan yan guys. So hindi ko na pinakita dahil nakita naman natin na wala nang singaw. So yan na. So ito na yung air horn natin guys. So yan. O, di ba? May hose na siya. So yan, ito yung liter T. Yan. Yung liter T, ganito pagkabit niyan, ilalagay nyo una sa may gauge, ano, pressure gauge. Ayan. So saka siya ihigpit, tapos yan yung isa. Papakita ko lang yung itsura niyan guys. So medyo shortcut na rin yung video dahil medyo mahaba-haba na. So kung gusto nyo gumawa ng ganun guys, sundan nyo lang yung video. Kayang-kaya nyo nang gawin yan. So ayan yung maliit na isa. Ayan, dyan naman ipapasak yung hose papunta na sa horn. Yan. So ayan lang guys. Thank you for watching guys.